sitting in all day, escape for a while,それが人生。生きる理由がないなら探せば今は意味は立つだけでもそれでもいい。Life goes on, living on my way, everything's gonna be okay, don't ask me why. Pam 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 pam. Good day! Ohayo gozaimasu! Na-miss natin, syempre, di ba? Kain. Itadakimasu. Gutom na gutom ako dahil hindi na tayo nag-dinner, no? Yun lang yung kinain natin kagabi. kagabi o hapon ko lang, yun lang kinain ko. Yung binili natin na ano sa Ekichika. Hindi nga ako kumain kagabi. Mas pinili ko matulog. Bili tayo. Caldereta. Yeah. So, ayan. May ano pala tayo, no? Kakain muna tayo. Kain muna, tas kwento. So, namili lang tayo, no? So, nawala yung night natin. So, bukas, nalipat sa bukas yung night natin. Ang init pa pala, nili muna natin. So, timing, no? Meron nga pala akong kikwento sa inyo. Meron akong classmate. Humingi ito ng tulong nung bagyo sa Pilipinas. Tinangay. Yung malakas na tinamaan yung Cebu, no? Taga Cebu siya. Which is, classmate ko siya nung simula nung elementary, no? Tapos, junior high school, first year, no? Second year, hindi ko maalala kung nandun pa siya dun sa eskwelahan nun, pero bigla na lang siya nawala, no? Meron din silang family problem, no? Hindi ko siya masyado nakakasama nun, pero madalas ko siya makalaro that time. Pero
As a kaibigan ko siya yung time na yun kasi dahil madalas kami mag-basketball. Yun lang yung naaalala ko. Then, tinamaan ng bagyo yung Cebu, no? Malakas sa bagyo. Then, yung isang best friend ko na si Suguro, no? Ayun, dadating din yun next time siguro sa Japan. Yun, best friend ko yun, no? Nag-message siya sa akin kung naaalala ko ba daw to. Sabi ko, syempre bakit ka ako? Nandito ka ako siya. Ay, teka lang, tumatawag siya ngayon. Sana tumawag lang siya ngayon. Bali, saan na ba tayo? So, humingi siya ng tulong, no? At wala din. Tinanong ko anong nangyari sa kanya, ba't nawala siya sa eskwelahan, ganyan, no? Family problem nga daw. Tapos, habang hindi na siya nakapag-school ata nun, o nag-public school siya, hindi ko din alam, mamaya tanong natin, no? Then, nagkaasawa ata siya, o nabuntis niya yung partner niya, o ganyan. Tapos, napunta sila sa Cebu. Yun yung nandun na. Then to bumagyo, humingi ito ng tulong yung isang classmate ko dahil alam niya, madami kasi akong connection sa embassy, ganyan. Ayun, humingi tayo ng tulong. Madali lang naman. Pero, mamaya na basta yun, tinulungan natin. Hindi naman totally na tinulungan ko kasi hindi ko din kasi gusto yung ginawa niya nung time na yun dahil, kumbaga, siya din yung umalis sa poder ng magulang niya. Then, nagsarili siya. Ngayon, wala siyang papeles kasi pure Japanese siya. Wala siyang papeles, ganyan. Lahat wala. Instead, wala lahat. Passport, lahat ng ID, wala. Then, pangalan niya lang alam niya. Even na birth certificate, wala siya makuha dahil Hapon nga siya. Pero, simula nung elementary, nasa Pilipinas na siya, no? Medyo weird lang kasi sa nung panahon na yun, no? Hindi siya papasok sa eskwelahan, sasabihin niya na matay yung kapitbahay na aso, ganyan. Parang ganun. Parang gago nga. Gago yung dati dinuloko na to. Then, pinapagtawanan siya kasi palagi nung time na yun. Pero, pag sa basketball naman, palagi niya naman akong kasama. Kaya, pinapagalitan ko siya palagi, pagtatanga-tanga siya nung time na yun. Pero, close ko naman siya. Pero sinabi ko sa kanya, ikaw, yung ginawa mo na yan na pag-alis sa poder ng magulang mo, sarili mo yan, kako. Ngayon, inaano ko kasi that time na humingi ng kumbaga foundation, no? Para maibalik siya dito, kumbaga matulungan lang siya dahil madali naman sa madali. Pero ang inano namin kasi is overstay siya sa Pilipinas, no? Pero nakausap ko naman yung sa Japanese Embassy dun sa Cebu Department, no? Kinuha din natin ng certification dun sa eskwelahan namin dati na may record siya. Kasi doon sa eskwelahan namin yun is Japanese citizens lang ang pwede pumasok, no? So, nakuha na din natin yun. So, na-apply nung sa Japanese certificate noon doon sa embassy doon at na-clarify na Japanese citizen nga siya. So, nakuha na siya ng koseki tohong kung tawagan, no? Kumbaga, kung saan siya nakaresidente. Nakuha. Then, nagawa niya ng paraan. Napunta siya dito sa Japan, no? So, napunta siya dito sa Japan, nagawa niya ng paraan. Tumawag siya sa akin, dumating na siya dito, sabi niya nandito na siya. Tapos nakausap ko nga. Which is, ang hinihintay ko is tawag niya. Dahil tinatanong ko kung nasan siya dito sa Japan. Sinabi niya lang sa akin, nasa Saitama siya. Then, okay na. Busy din ako sa trabaho. Napansin ko din nung time na yun is, nagla-like and share siya dun sa nilalaro ko. No, nagla-live stream kasi ako. Nilalaro ko, nagla-like and share siya din dun. Which is, kanina ko lang naalala. Sabi ko, nga pala, ba't hindi niya pala ako sinasabi kung nasan siya? Yun, nakausap natin. Ayun pala ang gaga. Wala palang trabaho. Wala siyang at least, yung stepdad niya, no, merong pabahay dun sa kumpanya nila. At least doon siya naka-stay ngayon. So, hindi niya man lang ako in-update kung ano nangyayari sa kanya ang loko-loko. Dahil siguro nahihiya nga, inano ko kasi sa kanya, ikaw magpursige ka sarili mo, buhay mo kako yan kako. Kung kailangan mo ng tulong, papayuhan kita pero hindi kita tutulungan as ganyan-ganyan. Pero napursige niya naman na pumunta dito. Sinabi ko sa kanya, pag once na nandito ka sa Japan, ako na bahala sa'yo. Nakalimutan nata nung gago. Well, yun. Galing siyang Omiya ngayon. Kakasakay niya lang ng tren. So, mamaya kasama natin. I-introduce ko sa inyo to. Wala din no? Wala din. Kung sa part na sasabihin natin na ba't na naman ako tumutulong sa tao. Wala naman mawawala sa akin. Kung kung paligid ko magiging goods din, masaya, no? Kung magiging matutulungan tayo, masarap din kasi sa puso, no? Na meron tayong matutulungan na isang tao, kaya wala naman sa akin yun. Kung naman, dahil siya din naman ang mag-itataguyod sa buhay niya, no? Which is, kakausapin natin. Dahil meron na daw siya kausap na factory work dun sa Gunma, malayo ka masyado. Pero dito, kinausap ko na dito yung pinapasukan nila Kuya Michael, goods daw, dahil wala din problema. Then, yung sa bahay, kakausapin na natin ngayon. Kung desidido siya, kung gusto niya dito sa barko, pero
mamaya, dahil iniisip siguro niya na mas maganda yung trabaho na permanente, ganyan-ganyan. Pero kung ano naman, di ba, mas malaki ang kitaan dito sa barko, which is matataguin niya agad yung sarili niya dahil yung bahay nila dun sa Cebu, ako na nagsasabi sa inyo, talagang hindi na, kumbaga, talagang yero lang, at saka mga pinagtapyas-tapyas lang ng mga, mga kahoy. Tapos may 2 ata siya o 3 anak na kumbaga mahirap lang din siya talaga na na nilalang dun sa ngayon sa Pilipinas, which is kung magagambaro siya, susuportahan natin yan, hindi natin siya papabayaan at makita niya din na kung paano mabuhay din dito sa Japan. At least dito, kung nalapit natin dito, at least, di ba, nandiyan si Makmak, sinausap ko na din si Makmak, pag sa trabaho, ikaw magturo dyan, okay din kay Makmak, walang problema. And sinabi ko din sa kanya na mas maganda, mas malapit ka sa akin. Which is kakausapin ko din yung stepdad niya, para makaklaro natin kung paano magiging kalakaran. Mamaya, so ayan, si Kazuki, mamaya kasama natin. I-introduce ko sa inyo. Ayan, kain tayo. Kanina umaga pala, bumili ako, di ba, kumain ako ng McDo. Tapos meron ng Skimmy Burger. So tikman natin yung Skimmy Burger ng McDo, Bacon, egg, at saka lang to. Yung ano ba yun? Basta yun. Yung tapi. Yan. Mas. Mas masarap pa eh. Yung patty pala, mas masarap pa talaga yung McDo. Ang weird lang talaga nung nila. Yung presentation ng burger, hindi man lang papareho dun sa realistic, expectation mo at saka realistic, napakaiba. Doon pa lang, bawas point na kasi. Then yung lasa, hindi din masarap. Pero ito good. So, mamaya na lang. Siguro kakain muna kami dito. Kain muna kami, tapos ayos kami, We don't know what we're gonna do. So, okay. Mamaya na lang.